Nagsimula ang pelikula habang ikinukwento ni Wigo ang kanyang napanood na pelikula sa kanyang alalay sa shop na si Bruce at sa kaibigang may-ari ng karinderiya na si Bolo. Panunood sa pelikulang may tema ng krimen at misteryo ang kinahihiligan ni Wigo na isa ring internet technician. Nang mga oras na iyon habang nagmamarites ang tatlo, sinita ni Police Captain Sangkut si Wigo, ikinainis niya ang maingay na kwentuhan ng tatlo. Nanahimik na lamang sina Wigo dahil alam nila at ng mga tao sa buong lugar na hari ng mga abasado at kayabangan si Sangkut. Bagamat walang mataas na pinag-aralan si Wigo, mahal siya ng kanyang mga kalugar dahil sa kanyang kabaitan, marespeto, matulungin sa kapwa at wala ding bisyo. Tanging panunood lamang ng mga pelikula ang kanyang hilig. Simple lang ang buhay ni Wigo kasama ang asawang si Ayot, ang panganay na anak na si Hadhad at ang bunso naman na si Yanyan. Matalino sa eskwela si Hadhad kaya isa siya na hinirang ng kanilang eskwelahan na pambato nila sa isang summer camp. Ibinigay ni Hadhad ang consent letter sa kanyang ama para pirmahan. Bagamat natuwa sina Wigo at Ayot, hindi pinirmahan ni Wigo ang sulat nang makita na halos 10,000 ang babayaran ng anak para makasama sa aktibidad ng summer camp. Nakiusap si Hadhad sa ama na marami siyang matututunan sa summer camp at marami pa siyang makikilala na mga magagaling din na mga estudyante. Sinabi ni Wigo na medyo kinakapos sila, dahilan doon, nagtampo si Hadhad at umalis sa hapagkainan. Umiral pa rin ang pagiging ama ni Wigo, kahit medyo kapos ay binigyan pa rin ng anak ng pera saka ang sulat na pirmado niya. Labis naman ang tuwa ni Hadhad dahil nakasama na rin siya sa summer camp. Iba't ibang eskwelahan ang pinanggalingan ng mga dumalo na mga estudyante sa summer camp. Kabilang sa kalahok ay si Uyong na anak ni Colonel Laura, isang mabagsik at ma-empluwensyang pulis. Natipuhan ni Uyong si Hadhad kaya palihim niyang sinusundan at kinukuhanan ng litrato ang dalagita. Nang makakuha ng tiyempo, nakipagkilala ang grupo ni Uyong kay Hadhad. Habang nagkukwentuhan sina Wigo at isa pang kaibigang si Tigel na isang contractor, nakita nilang kinakausap ni Captain Sangkut ang isang lalaki. Sinabi ni Bolo na pinipilit daw ni Sangkut na tanggapin ng lalaki ang 5,000 bilang areglo. Binugbog kasi ni Uyong at halos mabulag ang mata ng apo ng lalaki. Umalis saglit si Sangkut saka naman nilapitan ni Wigo ang lalaki at pinayuhan. Sinabi niyang huwag siyang makinig kay Sangkut, ipa-doktor muna niya ang kanyang apo para makakuha ng medical report na siyang basehan niya na magreklamo sa pulisya. Sa ganoong paraan ay mababayaran siya ng tama kung sakali man napaareglo sila. Noong bumalik si Sangkut, nagalit siya dahil ayaw nang tanggapin ng lalaki ang 5,000 bilang areglo. Alam niyang si Wigo ang nakialam kaya nilapitan niya at pinagalitan saka binantaan si Wigo. Pagkatapos magbigay ng mensahe sa kanyang mga kapartido ang tatakbo sa pagka-mayor na si Pengdo, pumasok siya sa kanilang kwarto. Nandoon ang asawang si Colonel Laura na ginagamot ang sugatang kamay ng anak na si Uyong. Pinagalitan ni Pengdo ang anak dahil sa pananakit ng kanyang kaeskwela. Sinabi naman ni Laura na inayos na niya ang lahat, binayaran na rin niya ang eskwelahan para tumahimik lang sila sa isyu. Nagalit lalo si Pengdo dahil sa pagiging konsentidor ng asawang pulis sa kanilang nag-iisang anak. Buwan ng Mayo Petsa 2 ay nagpaalam si Wigo na luluwas sa syudad para ayusin ang nasirang internet ng isang customer na nagmamay-ari ng hotel. Sa araw ding iyon, kinausap ni Uyong si Hadhad, nanginig sa hiya at takot ang dalagita nang ipakita ni Uyong ang isang video kung saan may kabastusang ginagawa ang binatilyo kay Hadhad. Naalala ng dalagita na epekto yun ng pagkalasing niya noong summer camp. Hindi niya alam ang mga nangyari, wala siyang malay na ginawan pala siya ng kabastusan ng grupo ni Uyong noong nakatulog siya dahil sa nainom. Umiiyak na nakiusap si Hadhad sa binatilyo na burahin ang nakakahiyang video. Pumayag si Uyong pero sa kondisyong magkikita silang dalawa kinagabihan sa likod bahay ni Hadhad. Kung hindi, nagbanta si Uyong na ipopost niya ang video ni Hadhad sa Viva Max. Samantala, pagkatapos ayusin ni Wigo ang internet ng hotel, nag-check-in din siya doon. Matutulog na sana si Wigo nang makita niya ang flyers ng isang Muay Thai competition. Dahil sa gusto niyang manood, nag-withdraw siya ng pera sa ATM machine para may pambayad siya ng ticket sa tournament. Excited at masaya si Wigo na nanood, ng mga oras ding iyon, tinawag ni Ayot ang anak na si Hadhad para kumain. Malungkot na ipinagtapat ng dalagita sa ina ang ginawa at sinabi ni Uyong.
Mga alas 10 na ng gabi nang dumating si Uyong, nilapitan niya si Hadhad na naghihintay sa likod bahay. Nang makapasok ang dalawa sa bodega ni Hadhad, nagalit si Uyong nang makitang nandoon din si Ayot. Nakiusap si Ayot na burahin na ng binatilyo ang video ni Hadhad pero, inulit ni Uyong ang kondisyon na kailangan munang makaniig niya ang dalagita. Ayaw pumayag ang mag-ina kaya pilit nilang inagaw ang cellphone ni Uyong kahit sinasaktan na niya ang dalawa. Nang makita ni Hadhad ang isang bakal, kinuha niya yun sa planong paluhin ang kamay ni Uyong para mabatiwan niya ang cellphone. Eksakto naman na naibaba ni Uyong ang kanyang kamay kaya sa kanyang ulo tumama ang bakal. Sa galit ay dinurog ni Hadhad ang tumilapon na cellphone. Ikinagulat ng mag-ina nang makita na parang hindi na humihinga si Uyong. Sinabi ni Hadhad na tatawag siya ng pulis para i-report ang nangyari pero pinigilan siya ng ina. Sumagot siyang wala silang laban dahil makapangyarihan sina Uyong at siguradong makukulong si Hadhad. Tuliro man si Ayot, umiral pa rin ang damdamin ng isang ina. Ayaw niyang magdusa sa kulungan ng anak kaya pinag-isipan nilang mabuti ang susunod na gagawin. Samantala, pagkatapos ang panunood ni Wigo ay tumawag siya sa kanilang bahay. Nagtaka siya dahil walang sumasagot, nagising si Yanyan at akmang sasagutin ng telepono nang makarinig siya ng ingay na nagmumula sa labas. Sa pag-aalala ni Wigo na may masama na nangyari sa kanyang mag-iina, kahit malalim na ang gabi ay nagpasya siyang umuwi agad-agad. Mula sa bodega ay inilabas ni Ayot ang nakabalot na bangkay ni Uyong. Dinala niya iyon sa sementeryong malapit lang sa kanilang bahay. Hinukay niya ang libingan ng isa sa kanilang namatay na kamag-anak at ipinalit ang bangkay ni Uyong. Mula sa kanilang bintana ay pinapanood ni Yanyan at nasaksihan lahat ang ginawa ni Ayot. Madaling araw na nang makauwi si Wigo, sa kanilang kwarto ay nakita niyang gising at nanginginig pa sa takot ang kanyang mag-ina. Doon ay ipinagtapat lahat ni Ayot ang mga nangyari. Sinabi pa niyang siya na lamang ang sasuko at aamin na pumatay kay Uyong. Ipinaalala sa kanya ni Wigo na makapangyarihan sina Uyong. Maaaring ang buo nilang pamilya ang mapaghihigantian at magdusa. Hindi rin pumayag si Wigo sa iniisip ng asawa dahil kung tutuusin ay sila ang tunay na biktima. Alas 5 na ng umaga nang linisin ng pamilya ang bodega, nakita pa nila ang nasirang cellphone at ang susi ng sasakyan ni Uyong. Ipinasara na din ni Wigo ang kanilang mga bintana para magmukhang walang tao sa bahay. Sa umaga ding yun, nagkataong nasa malapit lang na karinderiya si Kapitan Sangkot na nagkakape. Umagaw pansin sa pulis ang tunog ng sensor ng kotse na binubuksan. Napatingin siya at nakitang si Wigo ang nagbukas ng kotse. Hindi niya akalain na malapit lang pala sa tambayan niya ang bahay ni Wigo. Pagkapasok ni Wigo sa kotse ay pinatakbo agad palayo sa lugar. Kabisado ni Wigo ang lugar kaya iniiwasan niya ang mapadaan sa mga may camera ng mga CCTV. Naitapon niya ang sirang cellphone ni Uyong sa isang dump truck na may lamang buhangin saka dumiretso sa tabing dagat. Doon naman ay pinalubog ni Wigo ang kotse. Nang makabalik sa bahay si Wigo, sinabi niya sa kanyang pamilya na isaisip nila na hindi nila kilala at walang pumuntang Uyong sa kanilang bahay. Mga alas 8 na ng umaga nang lumuwas sila sa lungsod kung saan nanggaling din si Wigo. Pinili nila ang bus kung saan ay kumpare ni Wigo ang konduktor, dahil sa magkumpare nga, hindi niya sila siningil ng pamasahe. Sinabi ni Wigo sa kumpareng konduktor na luluwas sila sa lungsod para manood ng Muay Thai tournament. Mga alas 2 na ng hapon nang mag-check-in ang mag-anak sa hotel, kinausap pa ni Wigo ang manager at receptionist ng hotel. Ilang saglit lang ay lumabas din sa hotel ang pamilya at kumain sa isang restaurant. Mga alas 4 ng hapon ay nanood sila ng sine, mga alas 7 na ng gabi ay namasyal sila sa palengke at namili pa ng ilang damit. Mga alas 8 na ng gabi nang manood sa Muay Thai tournament ang pamilya, natapik ni Wigo ang manina paninda ng isang vendor kaya binayaran niya ang natapon at bumili pa siya para sa kanyang pamilya. Mga alas 11 na ng gabi ay sakay na ng bus ang pamilya ni Wigo pa uwi sa bayan nila, sa kanilang bahay. Sinabi ni Wigo kay Ayot na itabi niya lahat ang mga resibo ng kanilang ginastos sa lungsod dahil kakailanganin nila ang mga iyon. Nag-aalala naman si Colonel Laura dahil isang linggo nang hindi niya nakikita ang anak na si Uyong. Kinausap niya ang isa niyang opisyal at napag-alaman na petsa 2 ng Mayo huling na-track ang cellphone ni Uyong. Pati ang kanyang kotse ay Mayo 2 din huling nakita na pumasok sa bayan na sinasakop ni Kapitan Sangkot. Sa isang ginagawang gusali, ipinakita ni Tegel kay Wigo ang bago niyang proyekto na kakabitan niya ng internet.
Natuwa si Wigo dahil sa malaking trabahong gagawin, napatitig din siya sa malaking hukay na ginagawa sa gusali. Isang araw, napasugod sina Colonel Laura at asawang si Pengdu sa tabing dagat. Sa ulat ng pulisya, natagpuan ng mga batang naliligo sa tabing dagat ang kotse ni Uyong. Bagamat may pag-aalala, nagpapasalamat ang mag-asawa dahil walang nadatnang bangkay sa loob ng kotse. Nagutos si Colonel Laura na wala munang ilalabas na balita ang mga pulis at ang media tungkol sa mga pangyayari. Bumuo din siya ng grupo na pagtutuunan ang paghahanap sa anak na si Uyong. Nagpalabas din ang colonel ng kautusan sa bawat estasyon ng pulisya na tutulong sila sa pag-aasikaso sa kaso ng kanyang anak. Sa Ugong Police Station na lugar ni Wigo, si Major Problema na hepe nila ang namuno mismo. Nagulat naman si Kapitan Sangkot nang makita niya ang ipinasang larawan ng kotse ng binatilyong hinahanap. Agad niyang sinabi kay Major Problema ang kanyang nalalaman, ipinagtapat din niyang may isa pang testigo. Pinuntahan nila ang nagpapakape at tinanong pero, sinabi niya sa hepe na hindi niya nakita si Wigo at alanganin siya sa kotse. Sa bahay ni Wigo, gabi-gabi ay sinasanay niya ang kanyang pamilya sa tamang pagsagot sa mga otoridad kung sakaling maimbestigahan sila. Nagkukunwari pa siyang isang masungit na pulis na nagtatanong sa kanyang mag-iina. Sinabi niyang kung makita nila siyang sinasaktan, huwag lang siyang pansinin. Si Yan ang bumigay at umiyak. Sinabi niyang hindi niya kayang makita na sinasaktan ng kanyang kapamilya. Habang sinusulsulan ni Sangkot ang kanyang hepe na hulihin na lamang si Wigo, nakatanggap sila ng impormasyon na parehong sumali sa summer camp sina Uyong at si Hadhad na anak ni Wigo. Sa pagdaan ng mga mobile car sa harap ng shop ni Wigo, naramdaman na niyang simula iyon ang pagharap nila sa isang mabigat na laban. Pinuntahan nila si Hadhad sa eskwelahan at inimbestigahan. Dahil sa turo ng ama, kampante lang na sumagot si Hadhad sa mga pulis. Sinabi niyang minsan lang niya nakita si Uyong sa summer camp at imposible na nagkita sila noong Mayo 2 dahil nanood silang pamilya ng sine sa lungsod. Sunod na pinuntahan ng mga pulis sina Wigo at Ayot. Ganon din ang rason nila, hindi nila kilala si Uyong. Sinabi din ni Wigo na lumuwas sila ng lungsod noong Mayo 2 para manood ng sine at Muay Thai. Katunayan ay ipinakita niya sa mga pulis ang mga resibo ng mga tiket at ang mga binili nila, kahit ang mga taong nakausap nila noong Mayo 2 at 3 ay pwedeng kausapin ng mga pulis bilang pagpapatunay. Sinabi din niyang iniipon nila ang mga resibo para malaman kung sumusobra sila sa budget. Naniniwala si Major Problema kay Wigo pero nanindigan si Kapitan Sangkot na talagang nakita niya si Wigo. Sinabi din ni Sangkot na kailangan nilang iulat kay Colonel Laura ang development ng kaso. Pumasok si Sangkot sa karinderya ni Bolo. Ibinalita niyang malapit nang malutas ang kaso dahil natagpuan na rin ang kotse ni Uyong. Natigilan si Wigo sa narinig na balita ni Kapitan Sangkot. Nandoon siya na nagkataong kumakain. Huli na nang mapansin niyang nakaupo sa bandang harapan niya si Colonel Laura at pinagmamasdan siya. Nagtama pa ang kanilang paningin. Pakiramdam ng Colonel ay si Wigo nga ang susi para mahanap si Uyong. Paglabas ni Wigo sa kainan, agad siyang inaresto ng mga pulis. Ginalugad din ng mga otoridad ang bahay ni Wigo at umaasang may makuhang ebidensya. Isinama pa ng mga pulis ang buong pamilya ni Wigo sa police station at inisa-isang imbestigahan. Kahit nilalanzi ng investigador si Yanya na bata ay hindi rin siya natinag, magkakatugma lang ang isinasagot nilang lahat. Nagprotesta sa labas ng istasyon ang mga kakilala at kaibigan ni Wigo, nais nilang pakawalan ang mag-anak dahil hindi makatarungan ang pag-aresto sa buong pamilya. Kahit sigurado si Colonel Laura na may kinalaman si Wigo sa pagkawala ng anak, inutos niya na pakawalan pansamantala ang mag-anak. Tinawag sa istasyon ang mga kaibigan at kakilala ni Wigo para makuhanan ng mga salaysay. Sinabi ni Bolo na matagal na niyang kilala si Wigo na masipag, may respeto at alam ng buong baryo na mabait siyang tao. Idinagdag pa niyang umalis nga ang pamilya ni Wigo noong Mayo 2 paluwas ng lungsod. Ayon pa sa kanya, ikinwento ni Wigo ng buong detalye ang mga nanalo at natalo sa napanood nilang Muay Thai tournament. Ayon naman kay Bruce, umalis nga ang pamilya para manood ng Muay Thai at siya lamang ang naiwan sa shop. Sinabi naman ng konduktor na totoo ngang naisakay nila sa bus ang pamilya ni Wigo paluwas ng lungsod para manood ng Muay Thai. Isinalaysay naman ng may-ari ng kainan na hindi niya makalimutan ang pamilya ni Wigo dahil nagbigay pa sila ng malaking tip pagkatapos kumain.
Pinatunayan naman ng manager ng hotel na inayos nga ni Wigo ang internet nila noong Mayo 2. Sinabi din ng receptionist sa hotel na na-late nag-check-out ang pamilya noong Mayo 3 kaya pinapabayad sila ng dagdag bayad. Sinabi ng manager na siya na lamang ang sumagot sa dagdag bayad ni Wigo dahil maayos naman ang pagkagawa sa internet. Wala silang maibigay na kopya ng CCTV dahil puno na ang storage niya. Pinabora na lamang nila kay Wigo para muli nilang magamit ang storage, ang salaysay naman ang in-charge sa maintenance ng hotel. Ayon naman sa promotor ng Muay Thai, sa mga manlalaro lamang nakafocus ang CCTV camera nila at wala silang kopya para sa mga manonood. Sinabi naman ng tindero ng mani na nakita nga niya ang pamilya ni Wigo dahil binayaran nila ang natapon niyang paninda. Bibili pa sana si Wigo ng mani pero dahil kulang ang cash na hawak niya, lumabas si Wigo para mag-withdraw sa ATM machine. Ipinasuri ni Colonel Laura ang CCTV camera ng ATM at nakita nga na pumasok si Wigo noong Mayo 2. Sinuri din nila ang ibang mga CCTV camera sa ibang lugar na pinuntahan ni Wigo at makikita nga na magkakasama ang buong pamilya. Pinayuhan ni Pendo si Colonel Laura na makakasira sa kanyang kumpanya ang pag-aresto kina Wigo nang walang nakasampang kaso, hindi nakinig ang Colonel sa asawa. Pinaimbestigahan ni Colonel Laura ang pagkatao ni Wigo, nalaman niyang wala nga siyang ibang bisyo kundi ang panunood lamang ng mga pelikula. Ipinakumpiska niya ang mga kopya ng mga pelikulang pinapanood ni Wigo at doon nakita niyang puro may mga temang krimen at detective ang nilalaman ng mga iyon. Alam ng Colonel na doon kumukuha si Wigo ng mga kaisipan kung papaano makakabuo ng mga perpektong alibay na makakalusot sa mga tanong ng mga investigador. Tama ang iniisip ng babaeng Colonel, sinadya ni Wigo na sumakay sa kaibigan niyang konduktor para hindi sila matikitan. Wala na tuloy ebidensya na Mayo 3 sila sumakay at hindi Mayo 2. Bumalik si Wigo sa hotel at nagpanggap na mag-check out pero yun para makuhanan sila ng CCTV kasama ang kanyang pamilya. Sinadya din niyang kausapin at bigyan ng tip ang may-ari ng kainan para mamukhaan siya nito at tetestigo na kumain nga sila sa karinderiya niya. Sadya din ang pamimili nila sa mga lugar na may mga CCTV camera para magkaroon sila ng ebidensyang nandoon sila sa lugar. Sinadya din niya ang pagtabig sa tindero ng mani para matandaan siya nito at para magkaroon ng rason na mag-withdraw sa ATM sa labas. Ang totoo, hindi siya nag-withdraw, plano niya yon para magamit niya ang resibo ng ATM noong nag-withdraw siya ng pambayad sa ticket noong Mayo 2. Bago muling pumasok sa loob, namulot siya sa basurahan ng 3 tiket na may petsang Mayo 2 at ibinigay sa pamilya. Dahil ilang linggo na rin ang lumipas, wala nang matandaan ang mga nakakausap ni Wigo kundi ang mga paulit-ulit niyang kwento na nanood sila ng Muay Thai noong Mayo 2 at Mayo 3. Nagpakita sa Colonel ang isang kaibigan ni Uyong, umamin siya sa kanilang kalokohan noong summer camp at ipinakita kay Colonel Laura ang video kung saan inaabuso ni Uyong si Hadhad na anak ni Wigo. Nanlumo ang Colonel sa kahihiyan sa kapulisan, nagkulong siya sa opisina at umiyak, hindi niya akalain na magagawa ng anak ang mang-abuso ng babae, pero umiral pa rin ang kanyang pagiging ina. Inisip niyang maaring ginantihan ni Wigo ang kanyang anak. Nang ibabaw pa rin ang galit niya sa dibdib kaya nag-utos na muling arestuhin ang buong pamilya ni Wigo. Sa pilitan ng kinuha sa kanilang bahay ang pamilya na muling ikinabahala ng mga kapitbahay at kaibigan ni Wigo. Sinunod ni Tegel ang bili ni Wigo na kung sakaling muli silang arestuhin ay tatawagan niya at ipaalam sa kalaban ni Pengdo sa pagka-mayor ang mga nangyayari. Ipinakita ni Colonel Laura kay Hadhad ang video ng pang-aabuso. Sinabi niyang hindi yun may lalabas kung magsasabi lang siya ng totoo. Galit na hinarap ni Ayot si Colonel Laura, sinabi ng Colonel na alam niya dapat ang damdamin ng isang inang naghahanap ng anak. Depende sa anak, dahil may mga anak na mabait at may anak na asal hayop ang galit na sagot ni Ayot. Inutusan ng Colonel si Kapitan Sangkot na bugbugin sila para umamin. Hindi na kaya ni Yan ang ginagawang pananakit sa kanyang pamilya kaya umiiyak na nagtapat sa Colonel. Ilang sandali, isinakay na ang buong pamilya pauwi sa kanilang bahay kasama ang mga pulis. Sa likod bahay ni Wigo, naghukay ang mga pulis habang nagkakagulo ang mga tao sa pagtutol sa iligal na pag-aresto at pang-aabuso sa pamilya. Dumami pa ang mga tao na nakikisimpatya kina Wigo at dumating na rin ang mga media. Nakakita ang mga naghuhukay ng sakong may laman at inilabas iyon. Todo ang kaba ni Colonel Laura habang binubuksan ang sako.
Ikinagulat ni na Kapitan Sangkot lalo na si Colonel Laura dahil ang laman ng sako ay isang patay na kambing. Maging si Ayot ay buong pagtatakang napatingin kay Wigo dahil wala na doon ang bangkay ni Uyong. Sa galit ng mga tao ay sinugod nila si Kapitan Sangkot at kinuyog. Sumabog ang inis nila sa kapulisan dahil sa lantarang pang-aabuso sa isang inosenteng pamilya. Nagmadali namang tumakas sa lugar ang mag-asawang Pengdo at Colonel Laura. Noong mailabas ng media ang balita, lalong dumami ang nagalit sa kapulisan. Sinugod nila ang bahay ni na Colonel Laura at hindi na rin napigilan ng mga pulis ang galit ng mga tao nang kanilang sirain at sunugin ang mga ari-arian nila. Inilipat na rin ang assignment si Major Problema kasama ang buong kapulisan sa kanilang istasyon. Tinanggal din sa pagkapulis si Kapitan Sangkot na matatagalan bago makalabas ng hospital sanhi ng mga sugat na tinamo niya sa pambubugbog ng taong bayan. Kahit si Pengdo ay umatras na rin bilang kandidato ng kanilang partido, alam niyang sira na ang buhay politiko niya. Pagkalabas ni Wigo sa templo kung saan siya nagdasal, nakita niya sina Pengdo at Laura na umiiyak. Humihingi sila ng tawad, sinabi ni Laura na alam niyang patay na ang kanyang anak, ang tanging hiling niya ay makita man lang ang bangkay ni Uyong. Nagsisisi naman si Pengdo at umaamin na hindi siya naging mabuting ama. Hindi niya nagabayang mabuti si Uyong sa kanyang paglaki. Hiniling din niya kay Wigo na bigyan sila ng sapat na rason kung bakit humantong sa pagpatay ang lahat-lahat. Sinabi ni Wigo na hindi niya nabantayan ang unang pang-aabuso sa kanyang pamilya. Ang tanging magagawa niya ay pigilan na ang mga susunod pang pang-aapi sa kanyang pamilya. Nagtatapos ang pelikula nang iwanan sila ni Wigo habang umiiyak si Colonel Laura. Sa sagot ni Wigo, tanggap na nilang mag-asawa na kahit kailanman, hindi na babalik sa kanila si Uyong.